Alright, hi everyone. So for today's video, pag-usapan natin yung tungkol sa um, recognition of revenue kung nasa service type of industry ka. So ano-ano yung mga nasa service type of industry? Ito yung kung isa kang doktor, engineer, interior designer, contractor, lawyer, isang barbero, beautician, ano pa, basta ginamit mo yung skills mo. Wala kang goods na binili, tapos yun ang binenta mo. So, iba naman yung storya na nag-perform ka ng skills mo, tapos yun yung additional service mo. Iba yon. So, we'll focus mainly ngayon yung sa service type of industry. Solely, nag-perform ka lang ng service, yung ginamit ng skills mo, pero wala kang additional revenue ginawa. Okay? Para hindi yung nakakalito. So, sabi dito sa section 35 ng EOPT, all persons subject to an internal revenue tax shall, at the point of each sale and transfer of merchandise or for services rendered, past tense valued at 500 pesos or more, issue duly registered sale or commercial invoices showing yung TIN, date, etc. etc. So, okay. So, service rendered, ibig sabihin nito, hindi naman, di ba, and cash collected. Wala siyang sinasabi dito, di ba? Services rendered. So, dito pumapasok yung tinatawag na accrual method. Ano ba yung accrual method? Ang accrual method, ito yung isang paraan wherein nag-perform ka na ng service mo pero hindi ka pa nabayaran. Okay? On the other hand, ito yung, ikaw yung recipient ng service na na-perform na yon, pero hindi mo pa siya binayaran. So, anong gagawin doon? Gawa tayo ng, pakita ko sa inyo yung scenario ha. For example, isang doktor. Okay? Doktor. Ito, pasyente. Patient. Ang doktor nag-perform na ng service, pero hindi pa siya nakakatanggap ng bayad from the patient. So, sa case ng doktor, re-recognize siya kung accounting, accounting language para maintindihan nyo how it works. Sa doktor, nag-perform siya ng service, so meron siyang receivable. May kukolektahin siya sa'yo. Okay? Sa side niya, i-credit niya rin yung income. Sabihin natin 50,000. Diba? 50,000. Yung income niya, 50,000. Yan. Ganyan yung pag-record niya yan. Ni-recognize niya na meron siyang collection from you. Okay? Sa side mo naman na patient, ano naman ang ilalagay mong debit dyan? Kunwari may sarili kang i-charge yun as an expense on your part, diba? It's an expense sa'yo. Kung naman yung medical expenses. Credit, meron kang payable. Of the same amount, of course. Diba? Yan yung utang mo. Kung hindi kayo halimbawa dumaan sa hospital, may another scenario, pag hospital, may babawasan pa rin sa ibabayad sa doktor. Pero, dito sinasabi, dito tayo sa perspective ni doktor, ito, i-recognize na to as a revenue. Okay? As a revenue niya na yan. Yan na, kung halimbawa, August 2024. Kung ang submission ng 1701Q would cover, sabihin na lang natin itong September para mas okay yung example natin. Kasi ang coverage ng third quarter would be July to September, right? Pero ang doktor, hindi pa niya matatanggap to. Hindi niya natanggap to ng September to kasi pinerform niya to end day ng September 30. Itong income niya yan na hindi pa niya nare-receive, part yan sa i-report niya sa 1701Q niya. Alright? Kung nag-off man siya ng 8%, isasama niya yan as part of yung earnings, yung accrual. So, kung meron siyang, halimbawa, may clinic siya, and of course, sa clinic, cash yun di ba? So, kung sabihin natin, yung revenue ng July to September, meron siyang cash collections. Sabihin natin,
kalahating milyon, okay? Yan yung cash collections niya. Tapos, sabihin lang natin, meron lang siya isang receivable na 50,000 kasi September 32. So, ito yung um, uh, revenue on account, di ba? O, pwedeng accounts receivable. Basta kung paano nyo ilatag yan na mas maunawaan na 50,000. Hindi pa niya nakokolekta yan. So, ang total sales na i-report niya sa 1701Q niya would be yung 550,000. At kung kukunin niya yung tax, babayaran niya doon na 8%, 44,000. Okay? Well, hindi muna natin. Ito total tax din niya. Hindi ko muna yan nilagyan ng mga 72307, ha? For simplification purposes ng ating discussion. That's how it works. Ito yung i-report ng isang professional. 44,000. Okay? Assuming, eto na, pumunta tayo ng fourth quarter. Okay, nakolekta niya yung 50,000. Doon tayo sa October to December. Diba? Siyempre, naging part na ng collection to eh. So, ang total cash collections naman niya dyan, na October to December, sabihin na natin 700,000. Pero out of that 700,000, kasama rito yung nakolekta niya ng 50,000. I-less mo yung income September na on account. Kasi kung yun na inakolekta mo na, syempre ang assume natin inakolekta na siya. So, tatanggalin mo yan. Income on account. Alright? Tapos, assuming wala siyang receivable for fourth quarter, ang total income niya na i-report for fourth quarter, okay, fourth quarter will going to be 650 yung fourth quarter, and add yung first to third quarter. Kasi sa reporting ng 17N na to eh, okay, kunwari ang total mong income dyan is 1.5 million. Bakit ko pinapa-add to? Kasi ang i-report na to sa 1701 niya. Okay? Kasi kung purely business or profession, sa 1701 yan. So, ang total sales na i-report niya doon would be 650 plus 1.5, yung 2,150. Okay? Tapos, sorry, hindi ko natanggal dito yung 250,000, pero tatanggalin natin dito yung kung purely siya, less yung deduction na 250,000. Okay? So, total sales, less ito, total taxable income, tax due, kano ba yung tax due yan? 1.9 times 8% less payments ng first to 3 quarters. Assuming nagbayad siya ng 101, total payment to be made ng fourth quarter. So, 152 less 101. Sorry, hindi ko na lang dito na tinanggal ha. Assuming na-less na natin dyan. Okay. Or sige, pwede rin naman natin tanggalin yan na sabihin natin dito na less yung 250. Diba? Yung deduction. Hold on. Tapos, ang total sales niya, taxable income. It will become taxable income. Na
less deduction. Ang total taxable income niya would be plus ito, less ito. Ang total due niya would be 24,000. This is for third quarter, ha? So, ayan. Kinorek natin. So, ito, pinapakita ko lang to from October to December, yung cash collections niya. This is mainly only for fourth quarter. Pinapakita ko lang yung movement na may accrual, ha? Fourth quarter. Tapos, less income collected na 50,000. Yan. Total income for fourth quarter, 650. I-add mo yung nireport mo. I-add mo yung nireport mong income nung first 3 quarters. Halimbawa, ito na lang, 1.5 million. Tapos, essentially, ang total sales mo for year 2024 would be 2.2 million and 150,000. Tapos, let's i-deduct mo ulit yung 250,000. Ang total taxable income mo would be 1.9. Okay? Tax due, it would be 1.9. Tinanggal na natin 250 times 8%. Okay? So, 101 yung total yung payments mo, tax payments mo, 101. So, ang total payments to be made mo sa tax would be 51,000. So, pinapakita ko lang how yung impact mo sa accrual, pero nakarating tayo sa tax. But, para lang nyo sa makita nyo whole picture. Pero, going back sa invoicing, pagdating sa invoicing, paano ngayon ang invoicing mo ngayon? Halimbawa, andito na nga tayo sa, let's say this is, sabihin na natin September to, ha? Okay, September 1, okay? Tapos, September 30, kunwari ganyan. Okay? These are all cash sales. Okay? Yung cash collection niya, sabihin natin ito 240. Para ibangga natin dito. But since this is cash receipts journal, okay? Ang pwedeng gawin dito, pwede mo naman siyang, kung hindi man walang humingi ng mga resibo, halimbawa lang walang humingi ng resibo, which is rare sa doktor. Pero, for simplification ng ating discussion, assuming, ito yung sales ng September, diba? Ito yung sample natin sales ng September. Cash sales to kasi ito ipapasok mo sa cash receipts journal. Okay? Yan ang papasok mo sa cash receipts journal. Tapos, third quarter, itong 50,000 na to, ipapasok mo naman to sa general journal. Okay? So, diba? Yan yung 550,000. Okay? So, ang i-report mong sale, taxable income would be 300 kasi tatanggalin mo yung 250 diba? 300,000. So, yan yung total tax due mo. So, ang reporting mo would be what do you call this? Sa 1701Q would be 500 plus 50,000 na revenue on account. Pero sa cash receipts mo, okay, ito lang ang isusulat mo. In-exage ko lang pwede naman, pinag-isa lang natin. Allowed naman yun ng BIR unless i-require ka ng customer mo na mag-issue resibo. Then, yun ang ilalagay mo talaga. Kasi, ang totoong recording, ang totoong proseso, ang right process, I may be wrong, I may have used the wrong term na, ang totoo, pag sabihin nyo, may hindi totoo, no? The right way to record transactions sa cash receipts book, mag-start yan from the source document. Ano ba yung source document? Di ba invoice? Tapos, from the invoice, doon mo i-record yung, kukunin yung reference invoice number, pangalan ng customer, tapos yung magkano, yung nilagay mo sa invoice mo, 260, okay? So, yun yung right way. Meron kasing pwedeng i-tweak yun later in a different scenario naman, but not for service type of industry. But this is how it works generally. So, yun siya. So, sa cash receipts mo, yan ang lalabas. Tapos, syempre, pagdating mo sa, di ba, halimbawa, yung collection mo September, may 50,000 yan. Pagdating dito, syempre, halimbawa, kung nanghingi siya ng resibo, i-issue mo yan, the following, sa October naman, October 1, kung nagbayad siya. So, andyan yung 50,000. Yan yung cash receipts niyan. O, kunwari, pangalan to siya, Shirley. O, nilagay mo siya,
invoice number 3, siya ilalagay mo ngayon. Kaya pagdating nga dito sa fourth quarter, tatanggalin mo itong yung total na nakolekta mo. For example, tingnan mo, ang total mo nakolekta, sabihin natin, exercise natin until December. Number 4. Ang nakolekta mo dyan just to show you. Ito yung total cash collections mo nung fourth quarter. Kasi it includes, di ba? Kasi nilagyan mo ng resibo eh. It includes itong 50,000. Kaya tinanggal ko siya dito. But ang totoo mo i-report is yung 650 lang. Kasi na-recognize mo na yung 50,000 na to last quarter. Pero in terms of your cash receipts, tama pa rin yan. So, kaya pinasok natin yung cash receipt, yung 50,000 dito kasi inisyuhan mo siya ng resibo. So, iyan yung monitoring na kailangan mong gawin pag-accrual method. And this is what BIR requires. Kahit na-accrue mo siya, not kahit, as uncollected. Ibig sabihin, kahit hindi mo pa siya na-collect, kasi accrued method nga, i-report mo siya as your sales. So, I hope this is clear. If you have questions, just put them down below sa comment section. And I'll try my best to answer it, okay? Alright, thank you.